What's up? Tayo ay mamumundok ngayon. Mapapansin nyo, nasa kagubatan tayo ngayon. Oh. Sa gubat tayo. Tayo ay mamumundok muna. Oh, mayroong kasama tayo dyan, isang turista. Oh. Turista. Gusto kumain ng buko, papaakitin ko yan sa nyug. Punta kami sa aming lupa dyan sa bundok. Simula sa bahay namin hanggang doon mga 4 na kilometro siguro. 4-5 kilometro. O 6. Ganyan. Mga 3 kilometro siguro lalakarin. Simula doon sa tabing kalsada. Kasi dito hindi pa simento ang kalsada. Ayan, kalsada yan eh. Ito, yan. Yun nga lang, maputik na yan. Kasi tagulan. Pagka taginit, nakakadaan ng tricycle tsaka motor. Pero pagka tagulan, puro kalabaw lang ang dumadaan dito. Ayan. Ito ang sitwasyon dito. Tik. Ayun, may kubo dun oh. Kubo. Dito lakad tayo ng mga 30 minutes mahigit siguro, 1 oras. Sana wag umulan para hindi mapadulas. Putik eh oh. Bayabas. Walang bunga. Alam na unyok dito eh. Alam na unyok dito. Palagi silang pumupunta dyan eh. Dati nung nasanlaan to ni Natia, ito hanggang dyan yun eh. Pababa na yan. Nasanlaan dati na Kuya Billy yan. Kami dati ang nagkukubra dyan noon. Ito kalsada ito mga kaduit. Nakakadaan dati dito ang mga sasakyan. Kaso lapot. Ayun ako, mapapansin nyo. Puro nature ang inyong makikita. Sulitin natin kahit 2 araw lang tayo dito sa bundok ng Mulanay. Makapasyal-pasyal tayo, ma-maximize natin yung ating bakasyon. Dot! Plus. Tatawid pa tayo ng 2 sapa. Tapos aakyat ng isang matarik na bundok. Sa may bandang ibabaw nun, yun yung lupa namin. Sapa yan mga kaditabi po. Ayan, sapa. May irrigation dati yung tito ko dyan. Papunta doon sa palayan niya. Kaso wala na. Namatay na yung tito namin yan. Kaya napabiyaan na yung sinasaka niya. Ayun, may bahay oh. Napakatagal na niyang bahay na yan mga kaduit. Ang tagal na niyan. Maliit pa ako, nandiyan yung bahay na yan. Naayos lang. Ah! Ano yan? Bahay?
Yan mo. Sisilip lang naman tayo dun eh. Oh, mamasko kami doon sa inyo. Mamasko. Hindi, sisilip lang kami doon. Sisilip lang. Kasaan ka? Atid ko tayo, kinala na... Karne? Hindi naman, bulang. Ilang kilo yung kinatay mo na yan? 25. Ba, malaki eh. May order si ano dyan? Sila doon? Sa baba? Meron? Ayos yun. Ayos yung kabayo mo. Putik eh. Iwanan ko yung motor ko doon. Nakasilip lang kami dito sa Nyugan. At baka sakaling matubos eh. Ito, sapa. Sapa ulit ito mga kadit. Linaw. Wow, linaw ng tubig. Tabi po no. Tabi po no. Marunong ka umakyat ng nyug? Paano tayo makakapag ano nito? Buko nito. Hindi na ako sanay umakyat ng nyug. Ito spillway imbornal. Hanggang dito makakatita kakadaan ng tricycle kaso pagka bumabaha sisira. Kasi hindi naman siya talaga ganun kaganda. Pang tag-init lang talaga siya. Ang purpose nitong feeder road na to ay para mailabas yung mabilis yung mga kalakal dito sa bundok. Yun nga lang, hindi pa talaga concrete. Ayan. Tapos may bahay dyan isa. Tatawid ulit tayo dyan ng isang sapa. Tapos aakyat tayo pabundok. Ito. May isang bahay dun. Tapos ito, bahay ni Kang Robin. Ito yung may-ari ng isa sa malawak ng nyugan dito sa lugar namin dito. Yan, hanggang dito lang tong feeder road na to. Tapos daang kalabaw na dyan sa dulo. Daanan na ng kalabaw. Itong kuprahan na to, napakatagal na yan. Maliit pa ako, kuprahan na to yun. Yun yung mga bao dito, hindi na pinapansin. Uulingin lang yan pagka natripan. Tripan na mag-uling. Ah, wala palang daan dito. Dalawang sapa pa pala. Tatawirin natin, bali tatlo pala yun. Pero isa lang yan. Nagpaikot-ikot lang siya. Ito, timbo ng bao. Hindi kasi nila yung ginagatong pag nagkukupra. Ang ginagatong nila, bunot at saka kahoy. Yung style sa pagkupra. Gagatungan muna ng mga tuyong kahoy. Tapos, pagka lumiyab na siya, sasalpakan ng sariwang kahoy. Yung mga ipil. Kasi yan, kahit sariwa, umaapoy yan. Matagal siyang maubos. Tapos babatuhan mo na lang, hagis-hagisan mo na lang ng bunot para yung luto ng kopra mapula, maganda siya. Pag kasi ginamit mo ay kahoy lang, ang luto ng kopra ay puti. So pwedeng ma-reject pagdating sa kiluhan. Kaya ang ginagawa, hagisan mo siya ng bunot na kahit sariwa
para umusok siya. So yun yung magiging parang flavoring ng lukad ng kopra para mag brown siya. Parang sa pagtapad din ng isda, di ba? Kailangan tinapa mo brown para mas magandang tingnan. Ganun din sa kopra. Kailangan kulay brown ng kopra mo para presyohan ng mahal. Ayan. So ito naman, siyempre na, itong nyuga naman na to, simula dyan sa ilog na yan, sa tali po, hanggang dito, paakyat. Sa ninong naman, ninong ko yan na, ninong sa, uso kasi yung ninong sa buhos. Ninong bago ibinyag. Ninong ko rin yata pala sa binyag yun. Ninong ko rin pala sa binyag. Ayan. Hanggang doon niya sa ibabaw doon. Dati malinis to nung dyan pa sila nakatira. Kaso simula nga nung naayos yung mga kalsada, nagkaroon na ng kalsada, ay lumipat na sila doon. Kasi yun yung mayroong wire dyan, oh. Dati may kuryente, may bahay kasi dyan dati sa ibabaw dyan, kaso ngayon wala na. Ang ginagawa nila, pumupunta na lang dyan pagka magkukupra na lang at saka pag mag-harvest ng saging. Kahit ito din sa amin, tatandaan ko, last, hindi ko na matanda kung anong 90s yun, basta 90s. Grade 3 yata ako. Grade 2, grade 3. Nung lumipat kami doon sa tabing, sa sentro ng barangay, para doon na tumira. So, ano nangyari nun? Iniwan na namin yung sakahan namin dyan kasi may malawak na palayan na naasikaso si tatay dyan dati. Siyempre, mahirap pagbukid eh. Kaya nung nagkaroon ng oportunidad na nakaipon, nakasanla kami ng nyugan tsaka dalanghitahan, yung dalandanan, yung dalanghita. Lumipat na kami dun sa tabing, sa sentro, kasi ang hirap din dito pagka pumapasok ka, putik. Tapos nagtayo kami ng tailoring. Ayan, manahi, doon nag-umpisang manahi ang tatay ko. Hanggang sa lumipat pa kami ng tabing highway sa side ng nanay ko naman. Nung natubos yung niyugan sa amin tsaka yung dalanghitahan, lumipat naman kami ng tabing highway. Doon na kami talaga nagtagal. Sineryoso na ni tatay yung tailoring talaga. Tapos ang nanay ko naman ay nagtayo ng talipapa, isda, talipapa. Nagtayo kami ng talipapa doon. Tapos nung nakatapos na kami mag-aral, 3 yata kami na nakatapos, nagkaroon na ng mga kalsada mga barangay, lusot-lusutan na. So pinapasok na ng mga habal na isda, mag-iisda, humina na. Ayan, nagsara na yung talipapa ni Modra. Tapos bumalik na sila dyan sa sentro. Naging kapitan ng tatay ko yung time na yun. Hanggang ngayon nandiyan na kami. Ito yung nilalakad namin before, yung bata pa ako. Mas mahirap pa ito noon nung time na yun, nung maliliit pa kami, kasi talagang grabe lalo pag may bagyo. Kasi noon walang announcement ng cancel ng klase. Kahit may bagyo at hindi ganun kalakas, papasok ka pa rin kasi wala namang cellphone nun, wala namang TV nun.
Walang kuryente yan eh. Transistor radio lang. Na di battery. Ang battery tumatagal ng mga 1 linggo. Pag tinipid mo yung hindi ka makikinig sa araw, sa gabi lang. Balita sa gabi tsaka sa umaga. Isa naabutin ng mga 2 linggo, 3 linggo ang battery. Pero ang ilaw namin talaga lampara. Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Ha? Pabalik na? Babalik ka pa yan, sa taas o sa ibabaw? Oh, di ba? Alam mo na kung gaano kalayo. Babalik na raw, ayan niya, tanaw na yung aming nyugan. lupa namin dyan. Bibisitahin namin. Okay. Kwento ng buhay yata yung nakikwento ko sa inyo. Habang naglalakad ah. Tapos i-mute ko gayahin ko si Donsky. Tapos palitan ko ng kulay itong video. Lagyan ko ng mga sound effects na creepy sound effects na. Ay, nakakamalay. Maria Santissima, ng buhay. So, nandito na tayo mga kanit. After ng almost 30 minutes mahigit siguro yun. Lakad. Nakarating na tayo dito sa aming munting nyugan. Ito sa amin to. Sa amin. Yan, pababa na yan. Hanggang doon. Sa dulo na yan, papaganon. Paliban doon sa sapa. Paikot, papaganon. Hanggang doon sa ibabaw doon. Kaso yung isang bahagi nito, napabenta sa pinsan namin. Saan pa ang bahay ni Kuya Victor dyan? Sa ibabaw? Sa may unahan ng puso? Tataas na pala ng nyug oh. Yan ang bahay namin dati. Yan oh. Yan yung may mangga na yan. Sa baba niya yung mangga na yan. O yan. Ayan mga kadait. Ayan, tataas na pala ng nyug. Tagal ko na nakapunta rito. May 17 anyos na yata. Dati ay umalis kayo dito. Ang bababa pa niyo. Oo. Baka ganyan lang kataas ay. Ayan ang kinatiyo pido. Ano yung tatay? Pinsan sa taas. Ay, ano pagod. Ako inapang alis na pasalungat. Ayan. Simula dito yan. Yung dulo na yan. Itong tulos na to. Pababa pa ganun. Tapos may hatian dyan sa may baba na yan kay Tia Puring yung babang baba. Papunta doon sa may bahay ni Kuya Victor na yun. Paakyat. Hanggang doon sa ibabaw doon. Yan. Paikot yan. Itong tulos na to. Dire-diretso yan pa ganun. Yan lahat. Pati yung mga mangga. Maraming mangga stare dyan eh. Sa pagitan itong tulos na to. Dire-diretso hanggang ibabaw yan. Puro mangga yan. So, nandito tayo ngayon sa nyuga ng aking tita. Kasi doon galing kami doon nga sa nyuga namin. Napakwento rin kami doon sa aming pinsan. Hindi ko na nabidyo kasi nahiya ako. Wala pa sundot. Ang taas na ng nyug doon. So ngayon mayroong kawit dito. Paalam ako sa pinsan ko na hihingi tayo ng mura. Mura kasi ang tawag dito sa buko. Tayo ay mangangawit ng mura. Buko sa siyudad. Ano kaya ang buko dito? Dito na shadow. Ha?
Yan. Makagumuna na yun dyan sa baba. Magulang na isa yan. Yan, meron dyan. Yan. Patay. Nauna na. Dito. Dito yan. Hindi na ulan. Oo. Kaya dito. O, alis. Yan, huwag mo hawakan. Oo, ayos. Masagaran lang to. Tigas. Tigas ba? Tigas lang? Hindi kita sa lagi. Oh, sarap. Sasanyok. Alis dyan. Nakit yan. Tingin tayo isa pa. Alin ba ang medyo mabago sumunod doon? Yung sa taas. Wala. Parang yun yata ang medyo mura-mura. Oh. Ay. Kasi ito tigas na to eh. Ano ba dyan? Yun o. Ito to. Ito. Ah, hasalo ito eh. Ay, di ka sana magkamit di. Sanay ako nila. Oh. Ano? Please. Ano? Ito. Ayan, katamtaman lang to. Hindi, katamtaman lang. Goods na goods lang to. Ikaw gusto mo ba? Yuck, ma. Ano mo sa inyo? Tatlo. Oh. Tatlo tayo. Eh, abangan mo muna doon. Bibigyan mo lang muna. Pila lang video. Yan pang kayo. Magbubutas mo ba ako? Hindi na. Please. Eh, tubig. Ba't tayo mo ko ng tubig? Ay! Ba't mo ka ng tubig? Hindi na eh. Hindi na inumin lahat yan. Si Unyok, inom mo sa Unyok eh. Ay! Balubi! Yan, di ba ako nakakainom? Oh. Eh, ano, Unyok. Ayan, kukuhanin ko yun. Ito. Unyok ko. Balubi. Kulang pa sa ano. Nak, ayun na.
Pus mo nga. Okay, kain tayo ng mura mga kaduit. Ayan. Katamtaman lang. Malauhog. Oh, nakalupagi ka pa talaga. Anuhan yung short mo. So yan oh. Ito mga kaduit yung tira pa natin. Mura oh. Sarap. Kain tayo mga kaduit. Pinagmerienda tayo. Tabo mo yung ano. Pinagmerienda tayo ng kalamay doon. Sarap ng kalamay nila. Amat yung baha. Diyan lang yan? Hindi mawala din. Hindi. Ilipat yun doon. Thank you, tita. Sa iyong hacienda. Nakapagbuko kami ng libre. Pagod. Kalabaw. Kalabaw yan. Oh, kalabaw nakahiga sa daan. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, familiar ba kayo dito sa puno na ito? Ayan. Ito. Tagbak. Ay. Tagbak. Ayan. Ay, hilaw pa yata. Ayan. Familiar ba kayo dyan sa puno na yan? Itong bunga na to. Niya. Kinakain to. Parang bayabas ang laman nito eh. Ito. Hindi ko lang alam kung hinog na. Tagal ko nang hindi nakatikim nito eh. Ayan. Para siyang bayabas no. Parang bayabas na may sungot. Ang tawag dito sa amin ito ay tagbak. Ayan. Ayan, ito pa oh, ang daming bunga. Hindi ko lang alam kung hinog na. Ito. Kuha natin ito isa. Marami lang kalamitas. Parang kalamitas. Parang mura pa oh. Kuha natin yung isa. Ay, mura pa. Ito isa. Diyan, diretsuhin mo lang yan. Ito. Tagbak ito mga kaduit kung tawagin sa amin. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag. Ayan. Ito yung dahon niya. Ito yung puno niya parang tako. Ayan, tabi po. Noon dati, pag naglalaro kami ng pool, yung mga bilyar sa lupa. Ang pamato ay mga jolin. Ginagawa namin tako yan. Yan, ito yung bunga niya. Tapos bibiyakin natin ito. Yan, ito yung bunga niya. Bibiyakin natin. Dito! Putik yan. Ay, hilaw pa mga kaduit. Para siyang bayabas. Ito. Hilaw pa. Masarap ito pag hinog na. Medyo malapot na manamis-namis na maasim. At ito ay tagbak. Tawag sa amin tagbak. Pagka ganito hindi pa masyadong hinog, maligas-gas lang siya. Para siyang bayabas na hilaw. Na ang hilat siya na malambot. Medyo may konting asim siya. Na may konting parang lasang luya. Ayan. Pero ano siya, masarap.
So, tagbak. Kung sana kami dumaan, no? Baka matinig ka ng anahaw, ha? Ng talbos, ng ano ng anahaw. Matalas yan. Eh, dito talaga ang taan eh. Buksan natin ito isa ulit. Ayan, ito ang hinog na. Di pa naman tinalas mo agis mo muna. Teka lang. Dito lang. Umalo pa rin. Ayan, ha? Lalawit pa konti. Lalawit pa konti. Madalo tayong gubuyo. Papabuhat pa to, oh. Ilakad na kasi meron naman tinalas mo. Sige nga. Ang hirap na itong mga taga-lungsod na to. Pupunta-punta sa bundok bago hindi marunong maglakad sa bundok. Oh, baba at mabigat. Ayun, dulas. Yan ito. Ay, hilaw pa to. Hindi ko agad nabuksan eh. Hilaw pa nga, oh. Medyo maligas-gas lang siya. Tagbak. Yan, sa mga batang 90s. 80s na probinsyano. Alam na alam niyan, mga taga-probinsya. Napakaraming mga kung ano-anong mga pwedeng kainin dito. Na sa ngayon ay bihira nang nakakakilala sa mga bagong henerasyon. Wala nang ibang alam kundi humingi na ng 20! Matindi, hindi na humihingi ng piso eh. 20 na agad eh. Nandito na tayo mga kadita. Kabalik na tayo sa ating motor. Umulan pa eh, umambon pa eh. Puti hindi tumuloy nung malakas. Vincent! Vincent! Naulan na? Ito na mga kadit, dito na tayo sa motor. Ang wave ng aking daddy. Yeah. Ang regalo namin wave sa kanya nung 68th birthday niya, kaso laspag na rin. Siyempre laspag na dito sa bundok dahil bundok. Okay, uwi na tayo.